Nahawa na lahat yung Nix. Ano ba yan? Uy, sabi mo konti lang ibabawas mo. May usapan na kami actually. Ang asking was 590. Sabi naman. Lagyan mo pare 2.5. So, tapos ito binibenta ko rin. 15014. Alam nyo kung bakit anniversary dial? Panahon na for fun fact. What's up guys? Another watch, another deal tayo. Kakamiting lang natin na B-roll mo ba? Professional na tayo sa Gen. So ngayon may client tayo, another dealer syempre. Bibili tayo ng date just. Nag-message lang, super random. Itong seller na to, yung huli kong transaction was for a date just 36 din na ibibenta ko kay Hype dapat. Well, binenta ko kay Hype bago ako pumasok. Ayun na sakto. Kamusta bro? Welcome to my shop. Two-tone rose gold na date just anniversary dial. Alam nyo kung bakit anniversary dial? Panahon na for fun fact. The anniversary dial was released in 1985. Two things kina-commemorate niya. 80 years ni Rolex and 40 years ni Datejust. Si Datejust was released in 1945, 4467 yung first reference. Solid gold lang siya. Tapos yung next reference niya, nagka-stainless steel na, tapos two-tone common Datejust model na we all know and love. Tapos ito, medyo later release na kumbaga. This is a 2012, pero it's still commemorating that 40-year anniversary and 80-year anniversary ni Rolex. Tapos fun fact, actually si Rolex, kita nyo to, nakalagay Swiss made. Originally, Rolex was not a Swiss brand. It was founded sa England, not really sa Switzerland. Pero the Swiss were known for making watch movements. So lahat ng watch brands dati, in-import nila from Switzerland. Tapos nilalagay nila sa case nila. So, tapos ito binibenta ko rin. 15014. Explain ko yung pwede ba? Starting sa 60s, yung mga common na makikita mo sa market, yun, madidifferentiate mo siya dahil sa 5-pan dial na tinatawag. Kumbaga, may parang chamfer siya sa labas ng dial. Alam mo, pagka makita mo yung 1601 reference yun. Tapos next naman is the 16014 reference, which is this. Ito naman, madidifferentiate mo siya sa 16233 reference na generation kasi ito, acrylic pa siya. Tapos yung 16233, yung ganito pa old style bracelet pa, tapos sapphire na. Tapos ito naman yung next generation na 6-digit, 116231 na 2005 lumabas to. This is the Super Jubilee bracelet na. Ayun naman yung differentiator niya. Tapos sa next generation naman, this is the 126233 naman. Ito, ang differentiator niya is Super Jubilee. Pinaka-current na model, bumalik siya sa clasp. Yun ang difference. Off the bat, makikita nyo na. Tapos yung isa pang differentiator sa gantong bracelet and sa modern na mga Super Jubilee and clasp. Kita nyo, ito yung tinatawag na lugs eh. This is brushed finish, this is a polished finish. So sa picture pa lang, makikita mo na older model 5-digit reference siya. Dito tayo now. May usapan na kami actually. Ang asking was 590. So ideally, I could get this lower sana. How much? 7. Generous na yun. 530 ko ako last time. Tinaasan ko na yung offer ko para mabilis. Meet halfway pare, 580. Isa pa, tayo sa side. Yun na. Grabe naman. Lagyan mo pare 2.5. Nahawa na lahat yung Nix. Ano ba yan? 578. Parang nga suggest ko 578 na lang kaysa 5775 kasi baka malito pa sa cheque eh. Uy, sabi mo konti lang ibabawas mo. Laki na. Ano ba laki number sa Chinese? 578 eh, no? Ito mo naman, isa lang yung book. Hindi, gusto mo to follow ko yun. Kasi 577. 577. Yeah. Okay, good. Nandito. Parang net na 577,000 for this 116231. It's the white anniversary. Big diamond siya. Baka tayo sa lounge. Doon tayo magsisettle kasi nandun yung pera natin. So yun, bought first 577,000. 2012 na 116231. They just 36 two-tone rose gold. White anniversary dial. Sabi nung pari kanina, Christmas season pa din daw talaga dito sa Pilipinas. Yeah, ayun na lang. Love, joy, hope. Bye-bye. See you next time. Outro!